So napanood niya na yung video and according sa father, ay nakomplete naman ng anak niya yung anti-rabies vaccine. Pwede nga bang mangyari na magkaroon ng rabies kahit na kumpleto naman ng anti-rabies vaccine? Hi, I'm Dr. Rox TV and I am a veterinarian. So for transparency, kulang tayo sa details. So isa sa pinaka-nakakalungkot na balita, bakit? Hindi ba talaga sapat ang bakuna lang? Tanda ko po ay pagkakagat po ng tuta. Mga tatlong araw po yung namatay. According sa father, namatay yung tuta 3 days mula nung nakagat yung bata. According to World Health Organization and DOH guidelines, kung ang hayop ay namatay within day 0 to 7 days to 10 days mula nung nakakagat sila, it is considered a confirmed rabies exposure. Dagdag pa dyan, kung hindi nyo maobserbahan, kahit alaga nyo yan, biglang lumayas, biglang umalis sa bahay nyo, alaga nyo nga, pero wala siyang anti-rabies vaccine. And meron silang access sa labas, nasa labas lang sila, hindi nyo alam yung mga nakakasalamuhan nila kung meron bang history ng anti-rabies vaccine. So yan ay isang pinaka-crucial detail. Dahil every time na magpapa-inject kayo, tatanungin kayo, kamusta ba yung nakakagat? Obserbahan nyo ba? Pero ang tanong, na-inform ba agad ang mga medical staff? Tapos tinanong ko po sila, kumusta po yung nakakagat dito? Namatay daw po. Nabanggit lang nila na namatay yung tuta at the last dose nung vaccine. Ibig sabihin, more than 7 days na. So, hindi naman po kami makakapag-erig na nun kasi within that period na days 0 to day 7, dun mo lang siya pwedeng turukan ng erig. Dahil kapag walang erig at high risk ang bite, hindi sapat ang bakuna lang. Bakit? Kasi yung vaccine, kinakailangan niya ng panahon para gumana. It takes time. Pero ang erig, it works right away. Binibigyan ka niyan agad ng immediate protection para ma-neutralize yung rabies virus na nasa katawan mo na. Kung paano tinitrain ng rabies vaccine yung immunity. Pero bata yan, mas vulnerable sila. Erig acts as a passive protection. Ibig sabihin, binibigyan ka agad niya ng panlaban habang hindi pa umaabot sa full dose ang vaccine mo. Kung hindi ito nabigay sa tamang oras, merong window of risk. According to DOH guidelines ng 2019, erig must be given ASAP as soon as possible within 24 hours na nakagat kayo. Pero pwede yan ibigay hanggang 7 days mula nung meron kayong exposure. Kaya sobrang importante, una, i-report agad kung buhay pa ba yung hayop na nakagat sa inyo or namatay na. So, sa day mismo na namatay or may nangyari dun sa hayop na kumagat sa inyo, punta na agad kayo sa inyong mga animal bite center medical staff para inform yung naobserbahan nyo. Pangalawa, sabihin lahat yung details sa medical provider. Huwag sayangin yung 7 days para sa erig. So, sad truth lang, of course, hindi naman lahat aware sa erig, sa mga ganitong vaccines. That's why, kung nasa animal bite center kayo, any medical staff, tanungin nyo na lahat yung mga possible na gusto nyo tanungin at kailangan inform kayo kung ano ang mga next na pwede nyong gawin, ano yung mga need nyong i-observe sa bahay.